At ako'y natal sa kwento ito. Ito ang kwento mga kapatid ko. Si Joshua at si Mary. Nung sila ay early part ng kanyang college life, sila ay mag-sweetheart na. And after nilang mag-graduate, nag-asawa na sila. Si Joshua at si Mary, wala kang makikita napaka-sweet na mag-asawa sa lugar, kundi silang dalawa. Palaging naka-holding hands or akbay. Nasa bowling, gym? Or nasa mga basketball court at soccer field, palaging magkatabi silang dalawa mga kapatid ko. Si Joshua at si Mary, para silang may trabaho, pero pagdating ng gabi, kumakain silang dalawa sa mga restaurant upang kanilang madama ang presensya ng bawat isa. To cut it short, ay itong nangyari. At 40 years ang lumipas, sila ay mag-asawa pa rin. Amen. Uugot-ugot na silang dalawa, ay magka-apply pa rin May sayo ba sila. sila? Wala silang sayo. Pero mayroong isang araw na yung kanilang apartment, hindi sila lumabas dalawa. Nagtaka yung mga tao, sabi nila, bakit hindi lumalabas yung dalawang matanda na mag-asawa? Hindi nakakatuwa ang mga yun. Sila ay very sweet dalawa, kaya matatanda na. Okay? At alam nyo, kanilang chinek ang bahay. Noong kanilang makita ang bahay, very, very sad news. Parehas sila patay. Anong nangyari? Nagkaroon ng investigasyon. Atin pang i-rewind ng konti. Ano ang nangyari sa kanilang 40 years na buhay? Ito ang nangyari mga kapatid. Noong pakasalan ni Joshua si Mary, nagpakasal silang dalawa, si Mary na babae ay naging quadriplegic. Yung kanyang neck, pababa, hindi niya maigalaw. Parang lantay ng gulay. Pero sa Joshua, mahal na mahal pa rin niya. Ang kanyang ginagawa, kanyang binubuhat pagising sa umaga, kanyang pinapaliguan sa bathtub, binibihisan siya, inihanda ang pagkain, at kung siya magtrabaho na, yung kapitbahay ay ang kanyang yaya, siya munang mag-take charge habang siya'y nagtatrabaho. Napakasig sa lalaki. Pagdating ng gabi, si Mel na kanyang asawang quadriplegic, hindi niya magalaw kanyang katawan. Bubuhatin niya sa kanyang higaan, dalhin sa kotse, at kanyang itutur doon sa mga lugar na hindi kayang gawin ni itong si Mary. At alam nyo, 40 years nagpas, yun ang ginawa ni Joshua sa kanyang asawa. Siya'y nag-retire ng maaga upang kanyang ibigay ang kanyang buong oras kay Mary. Napakasweet na Pero ang nangyari ay, after 40 years, bakit silang dalawa ay patay sa loob ng bahay? Bakit? Kailan inimbestigahan ito ang nangyari? Sa kailang investigasyon, ito ang nangyari. Si Mary sa isang umaga ay andun sa kanyang bed. Si Joshua sa kanyang katandaan ay ika-ika papunta doon sa may CR. At pagdating niya doon sa may CR papalabas, siya ay inatake sa puso. At nung inatake sa puso, pilit niyang inaabot si Mary doon sa kanyang bed. At kita sa kanyang postura, yung kanyang pagkahiga, habang inaabot si Mary. At namatay si Joshua mga kapatid ko. Bakit si Mary namatay din? Ito ang kwento mga kapatid ko. Kailang chinek. Bakit nasa bed siya? Paano siyang andun na kay Joshua? Ang nangyari ay si Mary. Sa kanyang kalagay na hindi niya may galaw kanyang katawan, yung kanyang hininga lamang. Yung kanyang hininga lamang ang kanyang paggalaw mga kapatid ko para siya ay makarating kay Joshua. Dahan-dahan. Araw-araw. Gusto niyang lapitan yung kanyang asawang namatay kung sa may CR. Isang araw lumipas, yun ang kanyang ginagawa. At alam nyo, 4 na araw si Mary with such super power, human efforts, makalapit lang doon sa lalaki 4 na araw. Marahil kanyang iisip na bawat araw ay 10 taon. 40 years akong nalaga ng asawa. At after 4 days mga kapatid ko, nakadampi na yung ulo ni Mary sa dibdib ni Joshua.
at doon din siya namatay. Ayon sa isang doktor, ang ikinamatay ni Mary ay hindi sa gutom o hindi sa anumang sakit. Namatay siya because she was broken-hearted. Mayroong broken-hearted syndrome na kapag nawala yung pinakamamahal mo, nawala yung pinakasisigaw mo mga kapatid ko, sa matinding stress, yung puso mo ay biglang mag-shutdown. Patay agad. Iyon ang nangyari sa kanya, pero pinilit pa rin niya with some superhuman effort na makalapit kay Joshua at may dantay ang kanyang ulo kay Joshua at namatay siya ng payapa. Mga kapatid ko, don't ever forget Jesus Christ. He died with a broken heart. In the cruel cross of Calvary, He suffered such ignominious death because He loves us so much. Siya ay sumigaw ng malakas, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang sigaw ng isang daming man with a broken heart. At sa kanyang huling pagsigaw, biglang, his life was snuffed out from him. Bakit? He died with a broken heart. Ang kanyang iniisip, kayo at ako, ang inyong pamilya, ang inyong mga anak. Iyan ang pag-ibig ng higit na nagsisinta sa atin at umibig sa atin, si Kristo na ating pinaka-groom. Siya ang dating sa lupang ito upang dalhin niya tayong lahat doon sa langit at walang pinagkaibayan sa relasyon ng mag-asawa. So mga kapatid ko, ito ang ating mensahe ngayon kay Tatay Eleuterio at Nanay Victoria. Congratulations sa inyo, nabot nyo ang golden anniversary 50 years. Kung abutin pa ng 75 years, platinum. Jadi ang message ko, 75. Hindi na 50. Mahaba-habang mensahe yun. Okay? So mga kapatid, at this point in time, we would like to go on with the flow of our program. Can we have a simple music before we go on with the next program, mga kapatid ko? Para tayong lahat ay mahanda. Okay? Ang next part po natin dito ay exchange of vow. Exchange of vow. Okay? Ang aking gagawin po, nanay at tatay, akin pong ipapapatong ang inyong mga kamay sa Biblia, tatayo kayo mamaya. Then, inyong sariwain muli yung inyong dating pangakuan sa bawat isa. At kapag ito'y nasabi na ninyo, okay, akin kayong hihilingan. Si tatay, siya'y magasalita mula sa kanyang puso para kay nanay. Si nanay magsalita mula sa kanyang puso para kay tatay sa kanilang pagmamahalan. Okay? So, ito na ang kanilang exchange of vows, mga kapatid ko. At tatay, nanay, pwede ba tayo tumayo? Yung ating bridesmaid at groomsman natin, pwede natin silang alalayan dito sa gilid. Saan kayo? Para may trabaho kayo. Kamu na. Sorry. Okay. Sige. Alright. Tatay, nanay, pakipatong po ang inyong kamay sa Biblia. Okay. Pakipatong ang inyong kamay, tatay, nanay. Pakipatong po. Sige. Nanay, tatay, ay sundan nyo lang ang aking nasabihin. Sabihin nyo ng malakas sapagat ito ang yung dating sumpahan. Okay? Sige. Or microphone. Pakihawak ko para masunod sila. Music. After me. Today in the presence of our family and friends. Tatay, sumabay tatay. Sumabay kayo. We affirm. We affirm our continuing commitment
to our marriage vow. To our marriage vow. All that I am, I give to you. All that I have, I share with you. Whatever the future holds, I will love you and stand by you. As long as we both shall live, to have and to hold, from that day forward, for better or for worse, for richer or poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part. And this is our solemn vow. This is our solemn vow. Okay? Salamat sa inyo. Ngayon, bago natin patuloy ang ibang glass. Alright? Tatay, ano po ang yung gustong sabihin kay nanay sa dati na mga panahon? Pwede yung sabihin ng Tagalog, Bisaya, Ilonggo, okay na? Ano ang yung gustong ipangako kay nanay sa mga susunod na panahon? Tatay, please. Salamat sa ako sa kamang pag-mensahe na ko sa langit ngayon tumulong na. Alright. Nanay, ano ang gusto mong gawin kay tatay sa mga susunod pang panahon ng iyong pagmamahalan? Salamatan ko una ang pag-ukol namon na nakaabot kami sa 15 years karon pangambal ko punta sa iya ngayon ka o siya tungkol sa katapusan. Amen. Okay, at ngayon, let's tie the knot, please. Ito po, ito po. Inyong Tulungan. Italis na nila silang dalawa, symbol of their unity in one. Can you help us out, please? Okay, sige. Uy.